ang topic po nating pag-uusapan ay isang simpleng tanong. Yan po, isang simpleng tanong para po sa mga Kristiyano, ganoon na din po sa mga taong naniniwala na mayroong Diyos. Yan po. So, ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay How can I bring glory to God? Yun po yung title natin ngayon. So, how can I bring glory to God? Diba? So, bago po tayo magpatuloy, ay inaanyayahan ko po kayo na naway samahan niyo po ako sa isang panalangin. Ama namin banal na sa langit, siyang gumawa ng langit at lupa. Ama, kami inyong tulungan at bastasan ng inyong banal na Espiritu nang sa ganon, ay aming maintindihan at aming maisabuhay ang nais kong iparating sa amin. Kaya siyang kumilos sa bawat isama at nawa po ay patawarin niyo kami sa aming nagpapagkukulang pagkakasala. Alam pong aming panalangin sa Panginoon. Amen. Ayan. So, balik tayo dito sa ating topic. So, how can I bring glory to God? So, natanong na po ba natin ito sa ating mga sarili? Paano po tayo makakapagpapuri sa ating Panginoon? O paano natin siya mapipraise? Di po ba? So, sa tagal na po natin bilang isang Kristiyano o bilang isang mananampalataya, nasabi na po ba natin sa ating sarili na napuri po natin ang ating Panginoon? Ayan po. So, basahin po natin ang Biblia sa Romans 11 verse 36. Ayan po. So, bilang ating memory text, everything comes from God alone. Everything lives by His power. And everything is for His glory. Ayan po. So, balikan po natin yung tanong. How can I bring glory to God? Sabi po dito, Jesus told, I brought glory to you here on earth by doing everything you told me to do. Jesus honored God by fulfilling His purpose on earth. Yan po. So sabi po ng ating Panginoon na nagbigay siya ng kapurihan sa Diyos Ama sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng sinabi ng Diyos Ama sa Kanya na gawin niya dito sa lupa. Ayan po. So sa atin po, paano po kaya tayo makakapagbigay ng kapurihan sa ating Panginoon? So, meron po ditong limang sama kung saan ito yung dapat nating ginagawa upang papurihan natin ang ating Panginoon. No, ito yung 5 paraan para masabi natin na napapapurihan natin ang ating Panginoon. Ayan po. Sabi po dito, ang una, we bring God glory by worshiping Him. Ayan po. So, gaano po tayo kadalas mag-worship? Gaano po ka-intimate yung worship natin? Ayan po. So, ang sabi po dito, God wants our worship to be motivated by love, thanksgiving, and delight, not duty. Ayan po. So, malinaw pong sinasabi na dapat ang ating pag-worship sa ating Panginoon na hindi isang obligasyon or hindi isang responsibilidad. Bagkus ito'y dapat nabubuo sa pamamagitan ng pagmamahal, sa pamamagitan ng thanksgiving at delight. So, kailangan po yung worship natin ginagawa ay taos sa puso natin. Na ginagawa natin yun ng hindi dahil sa may nagsabi sa atin na mag-worship tayo. Hindi natin ginagawa yung pag-worship ng dahil sa meron lang tayong pinupuntahan or meron lang tayong kailangan gawin. Bagkus kailangan nito ay taos sa puso at dapat makita sa atin yung tunay na essence ng worship. Ayan po. Sabi po dito, worship is far more than praising, singing and praying to God. So hindi lamang daw po siya yung pagsimba, hindi lamang po siya yung pagkanta, hindi lamang po siya yung pananalangin sa ating Panginoon. Meron pa pong beyond doon sa bagay na yon. So, ang sinasabi po dito, worship is a lifestyle of enjoying God. Yun po. So, yung worship po ay pumapatungkol po siya kung paano yung lifestyle natin na tinanggap natin si Kristo bilang ating personal na tagapagligtas. Tinanggap natin ang ating Panginoon bilang ating Panginoon at wala nang iba. So, makikita daw po yung worship
ay sa ating lifestyle. Hindi lang siya sa araw-araw tayong sumisimba, araw-araw tayong kumakanta, o araw-araw tayong nananalangin, kundi makikita siya sa lifestyle ng bawat isa. Di po ba? Sabi nga, di ba, tingnan po natin yung ibang view. Di po ba? So, masasabi po ba natin na yung isang tao ay idol niya yung isang sikat? For example po, sino bang sikat? For example, si Michael Jordan. Ayan, isang magaling na basketballista. Tapos, for example, idol ko siya or kumbaga hinahangaan ko siya as basketball player. So, kung ako po ay isang basketballista, dapat po kung idol ko siya, kumbaga willing ako na mag-aral ng basketball, magaling, kumbaga yung inspired tayo, motivated tayo na mag-aral ng basketball kasi meron tayong hinahangaan na kailangan natin maabot. So ganun po yung tinutukoy dito sa atin na kailangan yung worship natin sa ating Panginoon ay maging inspired tayo, maging motivated tayo na yung pag-worship natin sa Kanya ay sa pamamagitan ng pagmamahal at hindi lang isang obligasyon. Di ba? So sabi nga po sa Bible, use your whole body as a tool to do what is right for the glory of God. So lahat po dapat ng ating gagawin ay maging kapuri-puri sa ating Panginoon. Lahat ng bagay ay dapat nakasang-ayon sa Kanya. Di po ba? Pangalawa po, we bring God glory by loving other believers. Ayan. Mahal po ba natin ng ibang kapananampalataya o ang ating mga kapatiran? Di po ba? Sabi nga nila, love your neighbor as mahalin mo yung kapitbahay as mahal mo sarili mo, di ba? O kaya love your enemy as you are, o gano'n. So, kailangan mahal natin sila, di po ba? So, meron po di ba mga instances na nagkakaroon tayo ng mga alitan, ng mga hindi pagkakaintindihan, pero dapat po, ayon po dito, na makakapagbigay tayo ng papuri sa ating Panginoon kung mamahalin natin hindi lamang yung pamilya natin o yung mahal sa buhay natin, bagkus yung mismong nandoon sa loob ng simbahan, yung mismong kapatiran o yung mismong kasangga natin sa pananampalataya. Ayan po, sabi po dito, following Christ is not just a matter of believing. It also include belonging and learning to love the family of God. Ayan po. So, sabi po dito ay kailangan mahal din natin yung family of God. Di po ba? Sa isang pamilya, magiging matibay ang isang pamilya kung pag-ibig ang nasa gitna. Tama po ba? Di po ba? So, doon sa pamilya na binuo ng ating Panginoon, ng ating Diyos, kailangan manaig yung pag-ibig natin sa bawat isa. Dahil yun yung magpapatibay sa iglesia at yun din yung magpapatibay sa ating pananampalataya. So, sabi nga dito, God is love. So, kung si Kristo o yung ating Panginoon, yung ating Diyos ay siyang namumutawi sa atin, dapat po makita sa atin yung pagmamahal. Makita sa atin yung pag-ibig dahil sabi nga, God is love. So, kung yung lifestyle natin nasa tamang landas na, andun na tayo sa sabi natin na yung lifestyle natin umaayon na siya dun sa ating Panginoon, kailangan makita sa ating buhay, makita sa ating sarili yung pagmamahal ng ating Panginoon o yung pag-ibig mismo na kailangan nating ma-share sa ibang tao. O doon particular sa mga believers, doon sa ating mga kapatiran. Yan po. Pangatlo. We bring God glory by becoming like Christ. Ayan po. Isang malinaw na sinasabi. So, kailangan daw po sa ating buhay Kristiyano ay maging Christ-like po tayo. Di po ba? Kasi nga, kung kumbaga, iniidolo natin, gusto nating makasama ang ating Panginoon, o hinahangaan natin ang ating Panginoon, kailangan nating gawin o kailangan maging katulad niya tayo. Dahil walang sino man sa mundo ang matuwid o banal maliban sa ating Panginoon. Di po ba? So kung gusto nating makarating sa langit at maging isang banal, kailangan nating gayahin ng ating Panginoon yung kanyang pamumuhay, yung kanyang buong sistema, yung kanyang ugali, yung paano siya magsalita, kung paano siya makisama, di po ba? So
bilang isang Kristiyano, kailangan po ay mamutawi. Hindi man biglaan, dapat ay ito'y unti-unti na makita sa atin yung pagiging Christ-like. Di po ba? So, ito ay isang hamon sa atin na umpisa sa ating lifestyle, sumunod sa ating pagmamahal, sa ating mga kapatiran, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaaway, at sa lahat ng tao. Kailangan makita sa atin yung pagiging Christ-like bilang isang Kristiyano. Ayan po. So, pang-apat, we bring God glory by serving others with our gifts. Ayan po. Di po ba sa atin ay marami tayong mga talents, marami tayong gifts, marami tayong mga kakayanan. Di po ba? Sabi po dito ay hindi daw po dapat natin ginagamit yung ating mga talents for selfish purposes. Kailangan gamitin natin siya to serve others too. Di po ba? Sabi nga po, di ba, sa Bible, kailangan pumunta tayo sa mga balo, pumunta tayo sa mga presinto, sa mga ospital, magbigay tayo ng mga aliw sa kanila. So, kailangan nating i-share yung gift o yung talents na meron tayo. Di ba? Sabi po dito, God has given gifts or talent to each of you from His great variety of spiritual gifts. Manage them well so that God's generosity can flow through you. Ayan po. So, sasabi po dito na kailangan palaguin natin. Kailangan nating pagandahin o i-practice natin yung ating mga talento. Nang sa ganun ay maging blessing din tayo sa ibang tao. Di po ba? Di po ba may narinig magaling magsalita? Gusto ko rin maging magaling magsalita. Di po ba? Kasi nai-inspire tayo. So, bilang isang Kristiyano at meron tayong mga talento, meron tayong kakayahan, kailangan i-practice natin yung mga gifts na yun, yung mga talent na yun. Nang sa ganun ay maging blessing din tayo sa ibang tao, na makatulong din tayo sa kanila, ma-inspire natin sila, ma-motivate natin sila. Ito ba? Nang sa ganun, madala din natin sila sa paanan ng ating Panginoon. Ayan po. Lastly, we bring God glory by telling others about Him. Ayan po. Sa lifestyle. Nag-umpisa tayo sa lifestyle, then bahay, sa ating mga kaaway. Sumunod ay pagpapakita ng pagiging Christ-like. Ayan. Pang-apat ay pag-share ng ating gifts, ng ating mga talents. At pang-lima, kailangan po ay mapapapurihan natin ng ating Panginoon kung sinishare natin yung knowledge or yung wisdom na galing sa ating Panginoon sa ibang tao. Di po ba? So, let's make an analogy po. Analogy. Yan. Ano pong nangyayari sa Sea of Galilee at sa Dead Sea? Di po ba? Sa Sea of Galilee, dahil sa marami siyang ilog na pinagbibigyan ng kanyang tubig at nutrisyon, ay masagana, malusog yung dagat, yung Sea of Galilee. Pero on the other side, sa Dead Sea, dahil siya ay kumbaga parang sabihin natin madamot, yan, or wala siyang inaagusang ibang lugar, wala stagnant lang siya dun sa area niya. So ano pong nangyari sa kanya? Kumbaga parang walang blessing na dumadating sa kanya, parang walang mabubuhay na organism dun sa lugar niya kasi nga wala siyang pinagbibigyan or kumbaga sobrang alat na. Kaya nga siya tinawag na Dead Sea. Yan po. So kung yung wisdom na ating natanggap sa ating Panginoon ay i-stagnant lang natin sa ating sarili, hindi po tayo lalago. Hindi po natin mapapapurihan ng ating Panginoon kung yung alam natin sa Biblia, yung alam natin sa ating Panginoon, yung alam natin kay Kristo, ay hindi natin ibabahagi sa ibang tao. Kaya isang lesson na alam natin yung sistema ng Sea of Galilee, pati nung Dead Sea, na kailangan maging isa tayong Sea of Galilee na patuloy siyang nagbibigay ng nutrisyon, patuloy siyang nagbibigay ng masagana
sa ibang tao. Gamit yung nakukuha ba? The more you give, the more you receive. So, the more tayo nag-share ng kaalaman sa ating Panginoon, the more yung sinishare ng ating Panginoon, the more natin ginagamit yung talents, yung na binigay sa atin, the more na nagmamahal tayo, the more na mas marami yung bumabalik sa atin. Di po ba? So, yung 5 yun, yung 5 tips na yun ay isang bagay na makakapagpatunay na napapapurihan natin ng ating Panginoon. Diba? So, ang sole purpose lang naman po natin dito sa mundo ay magpahayag ng pabalita ng ating Panginoon at mamuhay bilang isang Kristiyano at bilang isang mananampalataya. Diba? So, kung patuloy po tayong mananandigan sa ating Panginoon at patuloy natin gagamitin yung blessing na binibigay niya sa atin, ay tayo po ay makakahikayat ng iba pang mga tao at may lalapit natin sila sa paanan ng ating Panginoon. Ilaman po at happy Sabbath. Amen. Para po sa ating pagtatapos, awitin po natin ang Jesus. We are the joyful sound, Jesus saves, Jesus saves, spread the gladness all around, Jesus saves, Jesus saves, burden you so every land, climb the steeps and cross the waves. Onward is our Lord's command. Jesus saves. With the rolling tide, Jesus saves. Jesus saves. Tell to sinners far and wide. Jesus saves. Jesus saves. Sing ye islands of the sea, echo back ye ocean caves, earth shall give her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle strife, Jesus saves, Jesus saves. By his dead and endless night, Jesus saves, Jesus saves. Sing it softly through the gloom, when the heart for mercy craves. Sing it triumph for the soul. Jesus saves, Jesus saves. Give the weak the mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest caves, is our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Dahil po pumikit sa ating panalangin, Ama namin banal na sa langit at siyang gumawa ng langit at lupa, Ama, kaya po ang siyang patuloy na mag-ingat sa amin, patuloy na gumabay, patuloy na magbigay ng biyaya mula dyan sa langit. Ganun din po, Ama, dinadalayan ko po ang
nilalapit na Sabat, kayo ang siyang patuloy na mag-ingat sa bawat isa nang sa ganun kami malapit at ligtas na makakarating sa inyong bahay-simbahan upang kayo papurihan at pasalamatan. Ganoon din po, Ama, sa mga kapatiran na nasa balid ng karamdaman, kayo ang siyang humipo sa kanila, Ama. Nang sa ganun sila ay gumaling sa kanilang karamdaman at muli namin silang makasama sa inyong sa aming pagpapapuri sa inyong banal. Ganoon din po ang mga kapatiran na nasa ibang lugar, kayo ang patuloy na mag-ingat sa kanila. Ilayan niyo po sila sa anumang distrasyo o kapahamakan. Ganoon din po sa lumalala at kumakalat ang COVID. Kayo ang siyang mag-ingat sa bawat isa. Ilayan niyo kami sa anumang infection, ilayan niyo kami sa anumang karamdaman naman. At ang lahat ng ito po ay aming pong binabalik sa inyo. Patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang pagkakasala. Kailangan pong aming panalangin sa Panginoon Jesus. Amen.